Lakers nagbakasyon na sa Boracay. Naghihintay na ngayon si Edwards at ang Wolves sa resulta sa Rockets at Warriors. At Dillon Brooks laging sinasadyang tamaan ng thumb injury ni Curry. Nagreklamo si Kerr. Matapos manalo sa sunod-sunod na playoff round sa magkakasunod na season sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng prangkisa, haharapin ng Minnesota ang mananalo sa serye ng Houston laban sa Golden State. Naiwasan ng Rockets ang pagkakatanggal nitong araw at gaganapin ang Game 6 ngayong Sabado kung saan leading ang Warriors sa serye. Sa panalo ng Minnesota, pinangunahan ni Rudy Gobert na may career high sa playoffs na 27 puntos at 24 na rebounds habang nag-ambag si Julius Randle ng 23 puntos upang umabante ang Minnesota Timberwolves sa NBA playoffs matapos ang panalo kontra Los Angeles Lakers sa Game 5 ng kanilang first round series nitong araw. May 15 puntos at 11 rebound si Anthony Edwards para sa ika-6 na seed na Wolves na nanalo ng 3 sunod na laro upang tanggalin sina LeBron James at Luka Doncic sa kanilang unang postseason bilang magkakampi. Nagtala si Doncic ng 28 puntos at 9 na assist habang may 22 puntos si James para sa Lakers na natalo sa unang round sa ikalawang sunod na postseason kahit na binago nila ang kanilang lineup sa kalagitnaan ng season sa pamamagitan ng malaking trade para kay Doncic. Nagtala si Rui Hachimura ng 23 puntos para sa Lakers na isang beses pa lamang nakaabante mula sa opening round sa loob ng 5 season mula noong kanilang 2020th championship sa Florida Bubble. Habang pumapalag si Gobert sa ilalim ng paint at sadyang hindi gumamit ng sentro ang Lakers na panalunan ng Minnesota ang Game 5 kahit na nag-shoot sila ng 7 beses sa 47 beses mula sa 3-point line kabilang ang 17 sunod na mintis mula kalagitnaan ng ikalawang quarter hanggang sa nag-shoot ng crucial na 3-pointer si Mike Conley. Matapos ang split sa unang 2 laro sa Los Angeles, kinuha ng Wolves ang kontrol ng serye sa pamamagitan ng 2 dikit na panalo sa kanilang home court gamit ang mas mahusay na execution sa huling bahagi ng laro. Lumutang si Gobert sa laro nang gumamit ng small ball lineup ang Lakers at nakapagtala siya ng mas maraming puntos kaysa sa unang 4 na laro ng serye. Hinawakan ng Minnesota ang kanilang manipis na kalamangan hanggang sa huli habang pumalya ang Lakers sa 5 sunod na shots at hindi nakascore sa loob ng mahigit 3 minuto at kalahati. Matapos maglaro ang Lakers ng buong second half ng Game 4 gamit lamang ang 5 players, binago nila ang kanilang starting lineup ngayong araw, pinanatili si Dorian Finney-Smith sa halip na si Jackson Hayes bilang sentro. Ipinagtanggol ni Coach JJ Redick ang kanyang desisyong huwag gumamit ng substitution ngayong linggo at naging iritado pa nang tanungin siya ng isang reporter ukol dito bago ang laro ngayon. Umabante agad ang Minnesota sa 14 na puntos sa unang quarter, ngunit bumawi ang Lakers bago mag-halftime kung saan umalis si Doncic patungong locker room 1 minuto bago matapos ang first half matapos matumba ng masama dahil sa mabigat na foul ni Donte DiVincenzo. Bumalik si Doncic bago magsimula ang ikatlong quarter. Suot ang malaking back brace na tinanggal din niya upang makapaglaro. Dahil sa mababang shooting ng Wolves, nanatiling dikit ang laro at nakuha ng Lakers ang kanilang unang kalamangan ng pangunahan ni Luka ang rally sa huli ng ikatlong quarter. Nagka-injury si James sa kanyang paa at tumungo sa bench ng Lakers sa ika-4 na quarter, ngunit bumalik rin ilang possessions makalipas. Gayunpaman, sa kakulangan ng sentro, hindi na muling nakahabol pa ang Lakers sa huling mga minuto at tinapos ng Minnesota ang series. Sa sumunod na balita naman, napilitan si head coach Steve Kerr na alisin ang mga starters ng Golden State Warriors sa kalagitnaan ng ikatlong quarter sa pagkatalo ng Warriors sa kamay ng Houston Rockets nitong araw. Bagamat ang desisyon ay dahil lamang sa lopsided o di pantay na score, ang positibong aspeto ay tila ang bench ang naging pinakaligtas na lugar para kay Stephen Curry. Ang star ng Warriors ay nasa gitna ng seryosong akusasyon laban sa Rockets sa kanilang serye sa Western Conference NBA Playoffs kung saan nangunguna pa rin ang Golden State sa serye. Lumalakas ang mga paratang na sinasadyang targetin ng Houston ang nasugatang right thumb ni Curry sa kanyang shooting hand tuwing siya ay nag-shoot. Lalo itong lumala sa Game 5 kung saan natalo ang Warriors matapos maglabas ng opinyon ang opisyal na broadcast channel ng Warriors sa social media. Napilitan si Kerr na sagutin ang issue sa kanyang post-game press conference. Nilalaro ni Curry ang buong serye na may injury sa kanyang right thumb matapos itong masugatan sa kanilang pangalawang huling laro sa regular season noong Abril.
hindi siya nakaliban sa kahit anong laro. Ngunit napansin ni Kerr na ito ay nagiging sentro ng pansin ng scouting reports ng kalaban. Sa bawat bitaw ni Steph, tinatamaan siya, ani ni Kerr, nang walang pag-aatubili. Gayunpaman, hindi niya sinisi ang mga kalaban nila sa unang round ng playoffs. Ganito ang gusto ng liga sa ngayon, dagdag pa ng 9 na beses na kampeon sa NBA. Alam ko na lahat ng 30 coach sa liga ay naniniwala na katawa-tawa ito na pinapayagan natin ito. Laganap na sa liga ang mga players na sinasadyang tamaan ang shooting hand ng nag-show-shoot pagkatapos ng bitaw kasi alam nilang hindi ito itatawag na foul, paliwanag ni Kerr na sinisisi ang butas sa mga patakaran imbes na ang mga players na umaabuso rito. Ipinahayag niya ang kumpiyansa na magbabago ang NBA ng mga patakaran kaugnay ng shooting fouls sa off-season. Ani niya, panahon na lamang ang hinihintay bago magkaroon ng mas malubhang injury kaysa sa iniinda ni Curry. Sa kanyang mga pahayag, tila napagtanggol pa ni Kerr ang mga players ng Rockets tulad ni Dillon Brooks na umamin na sinasadya nga nilang targetin si Curry matapos ang laro tulad ng binanggit ng coach ng Warriors. Kung ako'y may injured sa paa, atakihin ko yun sa bawat pagkakataon, walang pag-aalinlangan na pahayag ni Brooks. Kaya kung anuman ang sinasabi nila sa broadcast, hayaan nilang magsalita sila. Naisa nang ihanda ng Warriors ang kanilang sarili para sa second round matchup laban sa inaasahang kalaban na Minnesota Timberwolves, ngunit kailangan muna nilang maghintay ng kaunti pa. Maagang nag-lead ang Houston kontra Golden State at pinalobo pa ito ng hanggang 31 puntos upang maipanalo ang Game 5 ngayong araw at gawing 3-2 ang serye na ibabalik sa San Francisco para sa Game 6. Bago pa ang laro, nag-alala ang mga fans ng Warriors matapos lumabas ang isang larawan ni Stephen Curry kung saan makikita ang pinsala sa kanyang hinlalaki. Pagkatapos ng laban nitong araw, tinanong si Curry tungkol sa kanyang kondisyon. Hindi ko nga alam paano sasagutin yan. Isa yan sa mga bagay na pinagdadaanan mo lang at tuloy-tuloy lang. Sagot ni Curry tungkol sa viral na larawan na malinaw na nagpapakita ng pamamaga sa kanyang kamay. Nagtapos si Curry ngayong araw na may 13 puntos at 7 assist, ngunit naging malamig ang buong starting lineup ng Warriors sa larong iyon. Sa kasunod na tanong, iginiit ni Stephen Curry na hindi nakaaapekto sa kanyang laro ang iniindang injury sa right thumb sa kabila ng lumalalang pag-aalala mula sa mga fans matapos lumabas ang isang larawan na nagpapakita ng pamamaga. Ani niya, bahagi na ito ng pagiging atleta, ang harapin at lampasan ang ganitong mga pagsubok. Sa kabila ng kabiguan nitong araw, may panibagong pagkakataon ang Golden State Warriors na tapusin ang serye sa Game 6 na gaganapin sa kanilang home court sa San Francisco sa Sabado habang inaabangan pa ang opisyal na oras ng simula ng laro. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?